Nakasakay na nga kami ng bus at babalik na kami sa Dubai. Ito naman si Usman, natutulala at gusto nga daw niya dito sa Pinas. Si Mariam naman, nasa likod, kasamahan yung kuya ko. Nakarating na nga kami dito sa airport at ayan nga si ate, nakilala niya ako. Diba ikaw yung sa TikTok? Sabi ko, ay oo, sabi ko naman. Kinikilig pa akong bagya. Shout out pala sa tatlong nakakilala sa akin na Pinay. Ang saya-saya ko kasi may nakakilala sa akin. Ang flight pala namin ay 6:30 AM. Dumating nga kami dito sa airport ng 12:30 yata. Kaya maaga talaga kami. Pero okay lang yun. Mas maganda yung mas maaga kaysa nahuhuli, diba? Dito pala kami sa Terminal 3. Dito nga ay domestic at saka international. Ayan, ang daming ang mga naghihintay dito ng flight nila. May mga nakaupo, natutulog. At kami nga rin, sabi ko sa mga anak ko, ay maupo na muna tayo. Buti na lang talaga, mayroon kaming kumot na dala. Alam niyo yung kumot ko dati sa Cebu Pacific na binili? O ayan, dinala ko ulit para may kumot yung mga anak ko. Pumila na rin pala kami at kita mo na yung mga anak ko, kaladyaan talaga nai-stress ako. Pinagpapawisan ako na malapot lagi sa mga anak ko. Utod ng kukulit. Abat kita nyo naman, o puma-flying kiss pa. Hindi niya alam, sa sobrang kulit nila, nag-aamoy suka ako sa kanila. Andito na pala kami sa waiting area. Hindi na ako nakapag-video sa immigration. Alam niyo na, bawal. At itong mga anak ko nga, ibibili daw sila. Buti na lang, meron nga malapit na tindahan. Kaya ang sabi ko, sige, bumili kayo. Tapos ay hinayaan ko silang bumili. Kasi nga nakatayo ako rito, tinitingnan ko gamit namin. Hindi ko naman kasi madalay gamit kasi pag dinala ko, mawawalan kami ng upuan. Tapos si Usman, ang tagal-tagal niya naghihintay sa counter. Nung pala, naghihintay siya ng sukle. Kasi nga 300 yung binigay ko, tag-isa silang parang candy. 5 piso pala binigay na kay Mariam, sukle. Ngayon sabi ni Usman sa akin, Mama, wala na sukle, sabi sa akin. Tapos sabi ko, wala na, sabi ko, mahal naman, sabi niya 300 yun. Mahal-mahal, wag na tayo bumili ulit dun, sabi sa akin. At ayan pala, papasok na kami sa eroplano. Tuwang-tuwa nga si Usman at si Mariam dyan. Pero syempre, inabala ko ang kaligayahan ni Usman. Nasabi ko sa kanya, anak, i-video mo ako. Kasi hindi ako makaka-video dahil may dala akong 2 maletang maliit, diba? Kaya sabi ko, i-video mo ko. O sige, sabi naman sa akin. Si Mariam nga ay malayo pa lang, ay nakakumot na. O diba, excited na excited siya. Nakapalupot na yung kumot sa katawan niya. Nung nasa immigration pala kami, medyo nagtagal nga ako. Kasi nga sa e-travel namin. Kasi ako lang yung may QR code. Nag-add kasi yung asawa ko ng family member, si Usman nga, saka si Mariam. Kaso hindi niya na-continue para magkaroon din sila ng QR code. Kaya ang sabi na lang sa akin ng immigration officer ay gawan ko daw pagka nakalagpas na kami sa kanya, pag nasa waiting area na kami. Kaya ayun, sinabi sa asawa ko, gawan mo ng ngayon yung 2 bata kasi baka hindi kami pasakayin sa eroplano. Kaya ayun, ginawa agad na asawa ko. At ayan nga, pagkasakay sa eroplano, ay hindi pa umaandar ang eroplano. Ayan, tulog na agad ang mga anak ko. Kasi nga, di ba, magdamag kaming biyahe, hindi makatulog yung mga anak ko, kahit patulugin ko hindi naman mga magsitulog nung nasa airport kami, kaya ayan, tulog sila agad, At nung sindihan na nga yung ilaw, bumili nga akong cup noodles. Ayun nga, ginigising ko si Usman, ay hirap na hirap naman siya, at antok na antok, kaya binuksan ko na nga yung cup noodles niya. Tapos ako, kumakain din ako ng cup noodles. Tignan niyo na may kutsara, syadong hirap gabitin. Pagka yan ang ginamit mo, aabutin ka dyan ng taon, pagka yan. Hindi ko nga natiis, sabi, tinapok ko yung kutsara na yan. Hinigop ko na lang yung sabaw. Nakarating na pala kami ng Dubai at ayan nga yung mga anak ko sa sobrang excited. Mga nakatayo na. Sabi ko nga umupo muna sila. Papa daw, papa. Mga excited na mga excited. Palabas na nga kami ng aeroplano at tignan nyo na yung mga anak ko. Bit-bit pa rin nila yung mahiwagang kumot nila. At dito pala sa Dubai, ayan nga, sobrang habang lakaran nito. Talagang ang dai-dai mo munang pagdadaanan bago ka makarating sa immigration. Pero minsan naman, doon na yung tapat niya sa immigration. Pagbaba nyo sa immigration na. Pero ito kasing binabaan namin malayo. Kailangan pa namin maglakad na malayo. Kailangan pa namin sumakay muna sa train. Ayan palang train ang sasakyan namin mamaya. Hindi na nga ako nakapag-video nang nakasakay na kami. Kasi nga nakatayo lang kami ng mga anak ko. Baka mamaya masubsub pa ako kabibidyo, diba? Andito na pala kami sa kuhanan ng mga luggage. Lumampas pa nga isa namin luggage kasi nga yung mga anak ko, kukulit talagang pinagpapawisan ako na malapit sa mga anak ko. Nakukulit, nakalagpas na yung luggage namin, hindi ko pa nakuha. Sabi ko, ayan, hintayin ulit natin kako, babalik din yan. Kaya ayan, ang tagal-tagal namin dito kasi nga nalampasan na kami ng luggage namin, hindi ko naabot. At pagkakuha nga ng luggage namin, ay sabi ko agad sa mga anak ko, ayan, maupo kayong 2 kako, wag kayong mag-aaway. Kaya ayan, pinaupo ko na lang kaysa takbuhan ng takbuhan. At nang dumating nga ang asawa ko, ay ayan nga, may pa-flowers pa siya. Ito na mga anak ko, ewan ko pa ba't ganyan yung mga reaction nila. Hindi mo alam kung natulala o hindi.
din, nahihiya. Ayan, binigyan niya ng flowers si Mariam, saka si Usman. Tapos syempre, ako din. Ewan ko ba, ba't nagbigay ng flowers to? Alam niya naman na hindi ako mahilig sa flowers. Pag binibili ng flowers nito, kahit noon sinasabi ko, wag ka na mag-aksaya ng pera. Sabi ko, ibigay mo na lang sa akin ng cash. Napapaghalataan tuloy mo kang pera.